ko alam kung bakit gusto ko maiyak. Ngayon ko lang napagtanto na noon ko pa pala nararamdaman ito para kay Dexter. Nang dahil sa mga nangyari, hindi ko lang napagtuunan ng pansin ang tunay kong nadarama. Nang makita ko siya kanina at muli siyang nakausap, doon ko napagtanto ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Bukod sa awa at simpatsya sa naging lagay niya, may iba pang nangingibabaw sa akin. Naroon din ang pangungulila at lihim na pananabik. Naisip ko ang mga naging hirap niya at gustuhin man niyang nasa tabi niya ako, wala siyang magawa at hindi niya ako malapitan dahil din sa higpit ng mga seguridad at idagdag pa ang problemang kinakaharap niya noon. "You're such a little liar, Jihan." Napailing na lang si Kihan. "Dahil dyan, parang mo na rin binaliwala mga ginawa namin para sa'yo." Batid niya ang sama ng loob sa akin at biglang tinalikuran niya na lamang ako at pumanik na siya sa itaas. "Mama, look at me, full of disappointment." "I can't believe you, anak." Tinalikuran niya rin ako at pumanik na rin siya sa itaas kagaya ni Kihan. Sinundan ko lang sila ng tingin habang nanlalamlam ang mga mata ko. Gusto ko silang sundan ngunit hindi ko alam kung anong dapat gawin o sabihin sa kanila. Binalingan ko si Papa nang kami na lang dalawang naiwan. "Galit po sila sa akin." Dinala niya ako sa kanya, sabay niyakap. "It's okay to be true to yourself. Nagpapakatotoo ka lang, anak." Batid niyang normal lang ang umamin sa tunay na nararamdaman. Hindi makayanan ng loob kong makitang nagdadamdam sila sa naging pag-amin ko. Ngunit ano ba ang gagawin ko? Hindi ko na kaya pang magsinungaling at magtago dahil palagay ko hindi na nararapat ilihim. Hindi naman habang buhay makakapagsinungaling ako sa totoo kong nararamdaman. Marahil hindi ko man maamin noon dahil hindi ko pa naman napapagtanto sa dami din na nangyari. Idagdag pa ang estado ng buhay namin noon na ako'y mahirap, siya'y mayaman at ayokong isipin ng mga tao noon na kaya ko lamang siya ginusto ay dahil mayaman siya. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang sitwasyon. Hindi na patungkol sa estado ng mga buhay kundi patungkol na sa totoong nararamdaman at totoong ginugusto ng aming mga puso. Dexter Spilvia. As a man who has already found the love of his life, he can conquer it all just by following the desire of his heart. It's screaming to fight even if the battle isn't for me to win. I'm not a perfectly fine man. I have a lot of flaws, but I'm not a coward to tell what my weaknesses are. And during the times I felt I've lost my chances, my luck, there was a still woman who kept on saying in my head that I can pass through it all. She led me the way even though she wasn't there for me, and I know what she's been through wasn't easy too. Nang naging miserable siya, ganoon din ako. Ang hirap-hirap pumagitna na ang babaeng mahal mo, pinagsamantalahan ng sarili mong kapatid at wala ka pang nagawa para pigilan ang pangyayaring iyon. That was the time I blamed myself for everything that happened. I blame myself for what happened to her. Wala ako doon. Kung sana hindi ko mas inuna ang galit ko, malamang hindi sana nangyari iyon. It was all my fault. But despite what happened, I'm now happy seeing her safe with her real family. I didn't believe at first that she was the long-lost daughter of the Marciaga. Not until I found out that Manang Felicia is now in jail, like Daniel. That was quite shocking and hard to believe. Naisip ko kung gaano rin ba kahirap para sa kanya ang nalamang hindi siya tunay na anak ng ina niya at ganoon na lang din ang pagkapahiya ko nang malaman that Guy Pancho ay siyang kapatid niya pala. Nag-isip pa man din ako noong unang masama dito na pinag-interesan niya si Eunice kaya niya kinuha. Yun naman pala ay mayroong dahilan na revelasyon. My parents were shocked too and wanted to apologize to them personally, ngunit hindi ko pinayagan dahil siguradong hindi magiging maganda ang kahihinatnan. Kaya nagdesisyon ako na ako na lamang ang haharap at dadalo sa pagdiriwang ng Damersiaga para sa nahanap na nilang anak na noong una ay walang alam ang lahat kung para saan ang pagdiriwang. Noon ko lang din naintindihan ang ginawa nilang ganti. Hindi lang kay Daniel kundi pati na rin sa buo kong pamilya. Naging sukdulan ang galit nila at nauunawaan ko kahit na sumobra sila. At ako na bilang panganay ng pamilya, ako ang sumalo na lahat ng problema kahit na hindi naman ako may kasalanan pero pinili ko nang akuin dahil wala namang ibang aayos ng problema kundi ako lang. Hindi naging madali pero kinaya and I know Eunice went through the same situation. She faced her fear, her weaknesses, and now she successfully turned herself
in a more beautiful, brave, and decent woman. I can see that she's different from her old self. I'm happy seeing her with the right people, and that's her family. She found where she really belongs to, and I know she also belonged to me. Hindi mababago ng lahat ng nangyari kung gaano ako kabaliw sa kanya. Hindi lang dahil sa nagtataglay siya ng kaakit-akit na ganda, kundi dahil pati loob maganda sa kanya. She has a wild beauty with an innocent, kindly heart. And I can't bear to see her with other men. Hindi ko maaatim na mapunta siya sa ibang lalaki at kaya ako nagsikap na maibangon muli ang sinira ng mga Demersyaga ay dahil din sa oras na tuluyang mapabagsak nila ng pamilya niya ang lahat ng mga naitayo at mga naipundar ng pamilya ko, siguradong wala rin akong maipagmamalaki. My pride will eat me alive and my pride won't allow that to happen. Yun ang hindi ko hahayaang mangyari. My queen deserves everything. Hindi ko na sa kanya maibibigay ang lahat kung isa na lamang akong dukha at wala nang laman ng bulsa. Kung maghihirap ako, wala na akong maibibigay pa sa kanya, kaya siya ang nagsilbing lakas at inspirasyon ko noong pakiramdam ko unti-unti nang gumuguho ang lahat. The Demersyaga is too powerful to handle. Sukdulan din naman ang hirap ko para lang makabangon nang walang tulong ni Numan at umasa na lang sa isip at gawa. Strategy para maka-checkmate at iniisip ko na lamang na nasa larong chess ako. Sa loob ng buong taon na iyon, unti-unting nakabangon ako. Kami ng pamilya ko. Kahit na ang mga pananim namin sa asyenda ay mga napeste, mga walang nagbungang pananim, kahit na palayan, ganoon din. Pinesta nila. The Demersyaga really gave us so many hard times. They made us suffer that you can't even imagine. Kahit nga mga tao sa nayon, damay, mga wala ng makain at maani. Kahit ang mga sasakyan kamuntikan ng maibenta. That was terrible. Hindi ko akalaing aabot sa puntong ganoon at alam ko na noon na mga panahong iyon na anak si Eunice ng mga Demersyaga. Tila dinaanan kami ng delubyo at naisip ko na baka karma na rin ito ng pamilya ko dahil hindi din kami naging ganoon kabuti mga tao. Marami din kaming mga naapakan. Marami din akong naging pagkakamali. Kamali ang napagsisihan dahil tao lang din naman ako. Madalas hindi alam na masama na pala ang ginagawa. Ganoon nga siguro, kapag lumaki kang mayroon at hindi mo nararanasang mahirapan, katulad ng paghihirap ng iba. Yes, I was independent at the age of 12. My parents sent me abroad with enough support but it was limited. I learned to earn money by my own sweat, hard works, and I even worked in a restaurant but I didn't feel much pressured. Maybe because I used in a better surrounding compared here sa Philippines na mga tao na kung hindi gagalaw sa maghapon, hindi nakakain. Marami akong natutunan sa ginawa ng mga Demersyaga. Halos sa iri nila ang lahat-lahat ng meron kami. Nani kahit sa panaginip ko, hindi sumagi sa isip ko na mangyayari dahil kampante ako ng mga katulad namin. Mataas ang antas ng pamumuhay, hindi para makaranas pa ng paghihirap. Isang napakalaking maling akala ko. Lahat pala ng bagay mayroong hangganan, lalo na kung napapabayaan at masyado kang naging panatag. Naging isang malaking dagok sa amin, hindi lang sa buo kong pamilya, kundi pati na rin sa mga nasasakupan namin. Habang pinagmamasdan ko ang mga tao, bigla akong napaisip. Hindi pala lahat ng bagay sa mundo permanente, lalo na kung hindi mo binibigyang halaga. Dumating pa sa punto na mga tao sa nayon at sa mga karatig bayan na sa amin lang umaasa ng kabuhayan nila ay kumatok na sa pintuan ng aming mansyon, ngunit wala din kaming maibigay. Nalulugi na rin ang kumpanya ng mga panahong iyon. Ang mga empleyado ay naglagda na ng pag-alis at karamihan ay binigyan ng separation. Lahat naman ay nabigyan dahilan para mas mamulubi kami. Panay ang labas ng pera ngunit wala namang pumapasok dahil nag-atrasa na ang mga investors. Ganon din ang mga kliyente na sa amin mga kumukuha sa kanilang mga auto supplies. Even our loyal clients ay nagawang harangin ng Demersyaga na kumbinsihin na wag na sa aming kumpanya. At ang mga panahon na iyon parang literal nang nilulukot ang puso ko kasabay ng pagpupuyos ng kalooban ko. Habang nakikita ang mga tao na nagsusumamong ibalik ang kanila ikinabubuhay, kahit na alam nilang kahit kami hindi na magawang makontrol ang nangyayari, nakikiusap pa rin sila and that was so terrible experience. Doon na ako tuluyang kumilos.
Sumugal na ako at ginawa ko mang lahat ng makakaya ko at isinaisip kong hindi pwedeng ganito. Maraming umaasa na mga tao sa amin. Sa amin nakadepende kung kakain ba sila o hindi sa buong maghapon dahil nasa amin halos lahat ng taniman na pinagkukunan ng pagkain sa lugar na kanilang pinagkukunan ng hanap buhay rin. Hindi biro ang ginawang perwisyo ng mga Damerasyaga. Hindi lang buong pamilya ko ang naapektuhan kundi pati mga karating na yun. Bayan na sa amin umaasa. Sila na mga umaasa sa naibibigay naming kabuhayan. Biruin mong ganoon nila na kayang gawin ang lahat ng iyon sa isang iglap lamang. Kaya hindi ko talaga maiwasang sumama ang loob sa nangyari. Alam kong may kasalanan ng kapatid ko pero parang sobra-sobra naman na ata ang singil na ginawa nila. Oo, galit din ako sa nangyari kay Eunice ngunit pwedeng hindi nila idaan sa ganitong pagganti na halos lahat nagutom, nawala ng kita at nawala ng kabuhayan. Sana man lang sumagi rin sa isip nila na may mga taong umaasa rin sa amin na dahil sa mga ginawa nila hindi lang kaming buong pamilya ang apektado kundi ang mga tao ring wala namang kinalaman. Napapaisip ako kung alam ba ni Eunice ang pinaggagawa nila. Marahil hindi dahil mabuti ang puso ng dalaga. Kung alam nito, sigurado hindi niya hayaang mangyari iyon sa kanyang mga kataganayon dahil doon siya lumaki at alam niya ang hirap ng mga tao roon. Inihanda ko talaga ang sarili ko sa araw na ito. Buwan loob kong hinarap ang pamilya Damerasyaga. Ipinakita sa kanila na sa kabila ng kanilang perwisyong ginawa, heto ako at nagawa kong ibangon ng kamuntikan na nilang mapaguho. And I think it's my time now to take what's mine. Ang dami ko ba naman naging hirap? Karapat-dapat naman sigurong sumaya ako sa piling ng mahal ko. Kahit ano pang nangyari kay Eunice, alam kong hindi niya gugustuhin malaman na nangyari sa nayon. She's a kind-hearted woman. Siguradong magugulat siya kapag napag-alaman niya ang nangyari sa lugar. Wala akong pakialam kung ayaw man sa akin ng pamilya Damerasyaga. Patas na kami ngayon at dahil napagdusahan na namin ang kasalanan ni Daniel na hindi lang ako ang napilitang sumalo, kundi kaming lahat. Eunice POV. Ilang araw din ang lumipas, naging normal na araw naman sa bahay. Si mama ay casual sa akin makipag-usap. Kahit matapos nang naging mainit namin pag-uusap ng gabing iyon patungkol sa pag-amin ko sa totoong nararamdaman ko para kay Dexter. Si Kia naman ay nanatiling malamig sa akin. Bihira niya akong kausapin at madalas ay nilalagpasan niya lang ako at kapag gusto kong makipag-usap sa kanya, agad niya akong tinatalikuran. Hindi ko alam kung paano ko ba siya kakausapin gayong mukhang ayaw niya naman akong kausap. Alam ko masama lamang ang loob niya dahil siya mismo ang nakasaksi ng ginawang kahalayan sa akin ni Daniel. Ngunit hindi naman kasi nga siya si Daniel. Si Dexter ito na pinag-uusapan namin. Ang binatang sinikap akong maprotektahan at wala namang hinahangad na masama sa akin. Naisipan ko ng hingi ng tulong ni Papa na makausap ko ng maayos si Kihan dahil mukhang wala talaga itong balak yubuin ako. Nasa harap ako ngayon ng pinto ng study room ni Papa na may konting siwang. Nang makakatok na sana ako ay bigla akong natigilan ng marinig na may nag-uusap. May kausap si Papa sa loob at boses ni Kihan ang naririnig ko. Wala naman sana akong balak na makinig sa pinag-uusapan nila ngunit na-curious ako nang mabanggit nila ang pangalan ko at ni Dexter kaya palihim akong nakinig sa kanilang pinag-uusapan. Pa, kayo rin na naglalagay kay Gian sa kapahamakan. Walang magandang maidudulot sa kanya mga santalian. Kaya kung siya inilayo, agad sa nayo na iyon tapos ngayon, hahayaan niyong makalapit sa kanya si Dexter. Rinig kong hindi pa rin magawang makapayag ni Kihan. Alangan namang hadlangan mo ang ginugusto ng kapatid mo. She likes that man, iho. And I think we should give him a chance. Wala namang ginawang masama yung binata. Yung kapatid lang ang walang hiya. Si Papa na tila pinapanigan si Dexter. Suminghal si Kihan. Matapos nating halos tanggalan sila ng kabuhayan, ganon din ang mga tagan-ayon. Ganito ang biglaang magiging desisyon ninyo. Matapos natin wala na halos itira sa kanila, bigla kayong magiging ganito? He asked Papa in disbelief. Ako naman ay nagulat din sa narinig. Anong pati na tinanggalan nila ng kabuhayan? Anong ibig nilang sabihin doon? Naalala ko ang tanging kinabubuhay lang ng mga taga roon ay ang magtrabaho sa lupain ng mga santilyan. Kung ganoon pati mga pananim doon, mga pinagkukunan ng pagkain, idinamay rin nila.
Hindi ako makapaniwala sa narinig na sila'y humantong sa ganoong klase ng pagsingil na hindi na nila inisip kung may iba nang maapektuhan ng kanilang ginawa. Pinagsisisihan kong ginawa natin iyon, anak. Because of what we did. Marami mga tao ang nawalan ng trabaho, makakain. Pati sila inadamay sa galit natin sa isang tao lang din. And that was really a dirty game. Nagmukha tayong mas masahol pa sa mga sandalian ang labas natin. Si Papa na mukhang nagsisisi na base sa tono ng kanyang pananalita. Naikuyom ko naman ang dalawa kong palad. Paano nilang nagawa iyon sa mga tao na wala namang kinalaman sa nangyari? Ginawa nila iyon para maghirap ang pamilya Santillan, ngunit hindi nila naisip ang mga taong posibleng maapektuhan. Doon ako lumaki kaya alam ko ang hirap ng mga tao roon. At ang isipin na kinulang sila sa pagkain, nawala ng kabuhayan dahil lamang sa pagiganting kagagawa ng pamilya ko, talaga namang hindi kaatim-atim isipin para sa akin. Gusto ko nga ng pamilyang kayang ipaglaban ang karapatan ko. Ipaglaban mula sa taong gumawa sa akin ng masama, ngunit hindi sa ganitong paraan na halos lahat idinamay na nila. Hindi man ako tunay na anak ni Inang, ngunit may malasakit ako sa lugar na kinalakhan ko. Higit sa mga taong nandoon kaya hindi ko matanggap itong nalaman ko at naririnig ko ngayon. Oo, at biktima ako ng kamuntikan ng panggagahasa ni isang baliw na binata, ngunit hindi sumagi sa isip kong magiganti. Total ay nakakulong na naman na ito ngayon at pinagbabayaran na ang ginawa niyang kahalayan sa akin. Sapat na iyon sa akin. Hindi na para mangdikdik pa ng tao at ubusin ang lahat sa kanila. Isang bagay na masamang gawin at isipin sa tao. Kung sana'y nalaman ko lang na iyon pala ang plano nila. Sana'y kahit papaano'y napigilan ko sila. Ang akala ko kumpanya lang ni na Dexter ang kamuntik ang bumagsak, ngunit ang lahat pala ng kanilang pagmamayari, ultimo mga lupiin, kung saan ang mga tao ay doon mga umaasa ng ikabubuhay nila. Huli na para pagsisihan pa iyan, Papa. Kung hindi natin iyong ginawa, siguradong hindi matututo ng leksyon yung mga Santillan. Yan na lang ba talaga ang laman ng isip mo, Kihan? Puro pag-iigante na lang ba? Hindi ko na napigilang pumasok at sumabat sa usapan nila. Natigilan sila at halata ang gulat nang makita akong pumasok nang wala ng pasabi. Si Kihan ay napatitig na lang sa akin. Alam mo kung anong hirap ng mga tao roon, mabuhay lang. May maihanda lang sila sa kanilang mga pagkainan at parang hindi ka naman napatira sa dayan at hindi mo yun nasaksihan. Saad ko na halos patanong habang kuyom ang dalawang palad. Nagpupuyos ang kalooban ko na kung bakit siya humantong sa ganito. Naintindihan ko na gusto niya akong iganti dahil sa nangyari sa akin, ngunit hindi ito ang gusto ko mangyari. Jihan, it was just revenge for you. For what, Daniel? Pag-iganti para sa akin? Nakakulong na, Kihan, ano pa ba? Ako nga na biktima, hindi nakakaisip ng ganyan. Dahil alam ko na yung taong gumawa sa akin nun ay nagbabayad na. Pero ang damay at mandikdik kayo ng mga tao na kahit na alam naman ninyong marami maapektuhan, yun ang hindi tama. Mahabang litanya ko at batid ang aking sinasalob at hindi ko na napigilang hindi magtaas ng boses. Hindi ako nagsalita. Simula na mapadpad ako rito sa mansyon ay sinikap ko silang lahat na pakibagayan. Sinunod ko lahat ng gusto nilang makabubuti para sa akin nang bukal sa loob ko, ngunit alam ko kapag mali na, kung tama pa ba. Alam ko kung kailan ako dapat magsalita. Ang ginawa niya sa mga Santillan, ang pahirapan sila. Ang tanggalan ng karapatang maghanap buhay na inaasahan din ng mga taga roon. Hindi rin makatao kung iisipin. He'll made them pay kahit na sila naman ay mga walang kinalaman sa nangyari sa akin. Si Daniel lang na ngayon ay nakakulong na. Nawalan kayo ng puso para sa ibang tao. Hindi ako natutuwa. Hindi ako nasisiyahan. Sa halip mas pinalala niyong nararamdaman ko. Mahaba ko pang litanya na batid kong maling-mali sila ng ginawa nila. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Papa at mga mata niya ay lumamlam habang nakatingin at nakikinig lang sa akin. We're sorry, anak. Even me. Pinagsisisihan kong nagawa ko iyon. Inuusig din ako ng aking pero bakit niyo pa rin ginawa? Sana una pa lang tinigil niyo na ako, talaga nga kayo'y nakukonsensya. Muling tumaas ang boses ko bilang putol sa pagsasalita ni Papa. I'm the one who savaged them. Papa tried to stop me nang nasa kalagitnaan na. But I didn't stop dahil nangingibabog sa akin ang galit ko, Jihan.
Galit sa nangyari sa'yo at nawala na ako ng pakialam kahit na sino pang maapakan ko. May ganti lang kita. Rason ni Kihan ay kinabagsak lang ng balikat ko. Umiling ako, batid ang hindi ko pagsang-ayon sa ginawa niya. Maling-mali ka dyan sa ginawa mong yan. Hindi ko hiniling sa'yo na iganti mo ko, tumantong ka sa puntong pati ibang tao, dinamay mo na. That's not an excuse, Kihan. Hindi dahilan yan. I know you're mad, pero okay naman na, hindi ba? Your ex-boyfriend did a good job nang nagawa niyang maibangon ulit ang nawala sa... You're unbelievable, Kihan. Parang lumalabas, mas wala ka pang puso kaysa mga taong kinagagalitan mo. Masyado ka nagpapakain sa galit na hindi naman dapat. Matapos ko yung sabihin ay tinalikuran ko na sila at bago pa lang ako hahakbang palabas ay nagsalita si Papa. Saan ka pupunta, anak? Tanong niya. Nilungon ko sila nang hindi hinaharap. Kay Dexter ako pupunta. Gusto ko siyang makausap kaya sana'y payagan niyo ako. No, you can't go. Mariing pag hindi ni Kihan. Iha, I think that's not the right thing to do. Si Papa na pigil din ako kaya muli ko silang ganap na hinarap. Kailangan ko siyang makausap. Aalis ako at kahit hindi niyo ako payagan, basta gusto ko siyang makausap. Gusto kong alamin mula sa kanya kung ano ang kabuang naging lagay ng nayo ng mga panahong ginipit niyo sila. Puno ng pagmamatigas kong sinabi at batid kong hindi nila ako mapipigilan. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas na loob na salungatin sila ngayon, ngunit isa lang ang malinaw sa akin. Malaki ang ginawa nilang pagkakamali at gusto kong makausap mismo si Dexter. Ang binatang sumalo ng lahat ng problema. Ang binatang bumalikat ng lahat at ngayon naiisip ko mga napagdaanan niya at hindi ko maialis sa akin na maawa at alalahanin na sa mga panahong nahihirapan siya ay sarili niya lang ang inasahan niya. Wala naman siyang aasahan sa mga kapatid niya. Si Dylan, masyado pang bata at hindi pa seryoso sa buhay. Sa Daniel ay nakakulong. Ang mag-asawang Santillan naman ay may mga edad na rin at ipinaubaya ng lahat sa kanilang panganay ang pamamalakad sa mga negosyo nila. Kaya alam ko, siya ang bumalikat ng lahat. Pupuntahan mo ba siya para makausap tungkol sa nangyari sa Nayon? O gusto mo lang siya makita? Patuyang tanong ni Kihan. Pareho. Bakit? Matapang kong sagot. Jihan, batid ni Papa na magtigil ako sa ganitong tono ko ng pagsagot-sagot. Tumitigas atang ulo mo, Jihan. Si Kihan na nanansya ang tingin. You want to see that man who also forced you? Walang pilitang nangyari kaya magtigil ka rin sa mga akusasyon mo sa kanya na ganyan. At sa ating lahat dito, ikaw may utak sa hindi tama mong nagawa sa mga taong iyon. At ikaw ang matigas ang ulo sa ating dalawa. Hindi lang ulo mong matigas, kundi pati ang puso mo. Kailanman hindi ko ginusto maging ganyan katulad mo. Matapos ka naming ilayo sa mga taong iyon, sa mga Santillan, kay Dexter, ikaw pa ngayon ang pupunta sa kanya? Kung kakausapin mo siya, may magagawa pa ba yan? May babalik ba niya halos kalahating nawala sa kanila? Hindi na, Gian. Wala ka na rin ang magagawa pa. Saad niya sa kawalan niya ng pakialam. Naiintindihan ko kung gaano ka kagalit sa nangyari sa akin. Kung gaano kang nasaktan para sa akin. Hindi ko yun nakakalimutan at naiintindihan kong lahat ng pinanggagalingan mo, ngunit hindi ibig sabihin nun, mawawalan ka na ng malasakit at pakialam sa iba. Kahit ako nga biktima, hindi ko nagawa isiping makaganti ng ganyan dahil okay na. Nakakulong na si Daniel. Pero hindi ka na kontento dun. Hindi na kayo na kontento at nandamay pa kayo ng ibang mga tao. Umiling na lang ako. Batid ko ang labis na pagkadismaya sa kanilang pamilya ko na ginamit ang pera at kapangyarihan para lamang magdikdik ng kapwa. Wala na. Wala na nagsalita pa sa kanila at si Kian ay nakatingin na lang sa akin. Tuluyan ko na nga silang tinalikuran at lumabas na ako ng study room. Nakasalubong ko pa si Mama ngunit dahil sa pagpupuyos ko ay nagawa ko siyang lagpasan na ikinagulat niya at pigil niya ako sa paglalakad ko ng diretsyo. Where are you going, Jihan? Tanong niya. Sandali akong tumigil nang hindi humaharap at nanatiling nakatalikod. Kay Dexter po, Ma. Pupuntahan ko siya at kakausapin. Habol ako ni Mama hanggang sa makababa ako ng hagdanan at patungo pa lang ako sa pinto palabas ng mansyon nang bigla na lang itong sumigaw. Guards! Don't let her out!
Napahinto ako nang hindi ako hinayaan ng mga bantay. Hinarangan nila ang daraanan ko kaya sinamaan ko sila ng tingin. Aalis kayo sa daan ko? O pare-pareho kong paduduguin ang mga mukha nyo? Banta kong walang bakas ng pagbibiro dahilan para magkatinginan silang mga 5 gwardya. Napagutusan lang po, miss. Pasensya na. Hingin pa umanhin ang isa kaya huminga na lang muna ako ng malalim. Sa halip nga na kagalitan ko sila, hinarap ko na lang si mama na ngayon ay kapareho kong nagpupuyos dahil sa biglaan kong kagustuhang puntahan si Dexter. Mama, let me out, I said seriously. Let you out, Jihan? For you to go to that man's place? Are you really out of your mind, ha, Iha? She asked me in disbelief, sa halip na payagan ako. Mariin akong napapikit. Ma, I have to talk to him and see him. Hindi birong ginawa niyo sa pamilya nila. Sa buong nayon. Who cares? Naapektuhan ka ba? Hindi naman, di ba? You're here, having a good life. Bakit mo iniintindihan mga ibang tao ngayon? Problema na yun ng mga santilyan. Wala akong pakialam kung anong hirap na dinanas nila. Kulang pa nga yun sa mga pinagagawa ni... Ma! Mariin kong tawag sa kanya na may kataasan ng boses at katigasan. Isang tao lang ang nakagawa sa akin ng kasalanan na ngayon ay nakakulong na. Ang ginawa niya sa kanila ay sobra-sobra na kung tutuusin. Marami mga taong naapektuhan ng ginawa niyo. Tila na ulit ang pakikipag-usap ko kay Kiha na ngayon ay pababa na ng hagdanan, kasunod si Papa, hanggang sa tuluyan na silang makalapit sa kinaroroonan namin. Natigilan si Mama kaya nagpatuloy ako sa pagsalita. Hayaan niyo akong makausap siya. Bigyan niyo akong lahiya gawin ang gusto kong gawin. Alam ko ang tama sa mali at sa pagkakataong ito. Alam ko kayo nakagawa ng pagkakamali. We did that for you. Para pagdusahan nila ang ginawa. Napagdusahan na, Ma. At hindi ko hiniling sa inyong gawin niyo yun sa kanila. Hindi ko ikinasaya. Ikinalungkot ko lang ang ginawa niyo sa kanila. Nawalan kayo ng malasakit. Masyado kayong nagpapakain sa galit. Kayong dalawa ni Kihan. Putol ko sa pagsalita niya. Honey, let her out. Pautos na sinabi ni Papa at batid niyang hayaan na akong umalis at babalik din naman ako agad. Nakaramdam din naman ako ng tuwa dahil buti pa ito't naunawaan kung anong gusto ko mangyari at kung bakit ko gustong makausap sa Dexter. Binalingan siya ni Mama. Konsentidor! Panabay pa kaming mariin na napapikit ni Papa nang maging ganoon ang tingin nito na isa siyang konsentidor na ama sa akin. Kahirap naman itong paliwanagan. Ngayon masasabi kong nagkakapareho sila ni Kihan at sa kanya nga ito nagmana. Magkamukha lang kami ngunit hindi kami pareho ng aming pananaw at pag-uugali pagdating sa mga bagay na ganito. Hindi pagiging konsentidor ang ginagawa ko, Sorella. Bigyan mo ng lahiyang anak mo na makapagdesisyon para sa sarili niya. Kapag mas lalo mong hinigpitan, lalong kakawalai. Kaya pagbigyan mo. Si Papa, nakailawak ng pangunawa at alam na tama lamang nahiyaan ako. Mama, tawag ko sa kanya upang kunin ang atensyon niya kaya muli siyang tumingin sa akin. Hayaan niyo po ako. Alam kong ginagawa ko. Hindi na ako bata. Alam ko na ang taong pupuntahan ko'y walang nais gawing masama sa akin. Mag-uusap lang kami. Marami akong gustong itanong sa kanya. Gusto ko siyang makausap. Pagpupumilit ko at batid ko rin na maliwanagan siya. Guard! Sumenya si Papa na hayaan ako makaalis. Sabay baling sa akin. You have 2 hours, young lady. Huwag na maglalagpas sa 2 oras. At kapag lumagpas ka, ako mismo ang susundo sa'yo. Are we clear? Napangiti akong tumango. Opo. Laglag naman ang balikat ni Mama habang hindi maipinta mukhang napatingin na lang kay Papa dahil sa pagpayag nito na makausap ko ang binata. Si Kihana umigting lang ang pangangunit hindi na lang din siya nagsalita ng anumang pagtutol dahil alam niya na miski siya hindi na ako mapipigilan. Anak at kapatid nga nila ako ngunit may sarili pa rin akong pag-iisip at sa tulong ni Papa ay nagagawa ang alam kong dapat gawin.
I'm lucky to have him as my father. He's very understanding and kind-hearted. Mabait din naman sila mama at Kihan ngunit masyado silang mahigpit at sila'y madalas na nakakasakal. Pero hindi ko nahahayaan na madiktahan pa ako ng kung sinong dapat kong gustuhin o hindi kausapin. Hindi nila pwedeng gawin ang ginawa ni Inang sa akin noon na kapag ayaw nito ilalayo ko sa mga taong gusto ko dahil lang sa ayaw nila rito. Iba na ngayon ang sitwasyon. Hindi ba aaring parati na lang sila ang nasusunod sa aking buhay dahil katawan ko to at ako ang may hawak ng kapalaran ko at ako ang gagawa ng tadhana ko. Siguraduhin mong usap lang mangyayari sa inyo na binatang iyon, Jihan. Malaman na bilin pa ni Papa at alam kong ibig niyang sabihin. Usap lang naman talaga ang mangyayari. Wala naman akong ibang gagawin doon at isa pa, tiwala ako sa binata na hindi niya ako gagawa ng kalukuhan sa pagkakataong ito. Hindi na kagaya noon. Papa, maraming salamat po sa tiwala. Yun na lang ang sinabi ko na ikinatangulang nito at tinalikuran ko na nga sila. Wala na ngang nagawa si Mama kahit na anong utos pa niya sa mga bantay na huwag akong palalabasin. Hindi na ako hinarampa ng mga ito dahil mas sinunod nilang utos ni Papa na hayaan ako. Sige naman na wala na ring nagawa kundi tanawin na lamang ako palabas ng bahay. Naalala ko, saan nga pala nakatira si Dexter? Saan ko ba ito pupuntahan? Ako lang ata ang may gustong puntahan ngunit hindi ko naman alam ang eksaktong lugar. Natampal ko tuloy ang akin noo. Pagkasakay ko sa aming pampamilyang sakyan, agad kong dinukwang ang driver. Manong Popoy, kay Dexter Santillan tayo. Dalhin niyo ako sa kanya. Ma'am, hindi ko alam kung saan. Alamin mo, Manong. Kasi ako hindi ko rin alam. Baka kapag bumalik pa ako sa loob at tanungin sila kung saan dito tumutuloy, dito sa Maynila, baka magbago pang isip nila at hindi na ako paalisin. Putol ko sa pagsasalita niya. Napakamot ito sa ulo at in-start na lamang ang engine at pinatakbo na ang sakyan. Tumigil kami sa tarangkahang labasan ng lupain ng mansyon. Binaba ni Manong ang bintana at nagtanong sa security guard na nakaposting doon. Pare, tanong lang, saan ba tumutuloy sa Dexter Santillan? Baka lang alam mo. Dexter Santillan? Tila nag-iisip pa ang CQ. Ang alam ko, tumutuloy siya sa isang kondo dyan sa malapit lang. Bakit ba? Nagawa pa nitong mang-usisa. Sumenyas ang driver at inginuso ako dahilan para dumako ang tingin ng CQ sa akin nang sumilip ito sa bintana.